Ang batas ay gabay, hindi sandata. Alamin natin ito. Gamitin ng may integridad at ipatupad ng may puso. Muli, ito po ang inyong lingkod, Eb Santos. Magandang araw po sa inyo lahat. Disclaimer lang po, ako ay hindi abogado. Ako po ay isang PWD. PWD kasi naoperahan po ako at kasalukuyang nagpapagaling. Naiinip po ako rin sa bahay kaya nagbabasa-basa, nagre-research at kapag ano naman po ay aking ibinabahagi. Magandang araw po sa inyo lahat. Ingat po tayong lahat. Nulum krimen, lula puena sinilige. Ano ba ibig sabihin nito? Sa Ingles, there's no crime if there is no law punishing it. Magandang hapon po sa inyo. Muli, Eb Santos ng Dagdag Kaalaman at Munting Kaalaman. Muli pong magbabahagi, nabasa, research, yung nga pong nulong krimen, lula puena sinilege. Ulit, nulong krimen, lula puena sinilege. Yan po ay isang Latin word na principle in criminal law, which means no crime, no punishment without law. Or in Tagalog, no, walang krimen at walang parusa kung walang batas. Yun. This is one of the foundation of justice. It protects the everybody person from being punished for something na hindi naman natin ginawa o hindi bawal sa batas. Nung panahon na ginawa yung sinasabing labag na yon, no? O krimen. No? Sa isang simpleng pagpapaliwanag, kung wala pong batas na nagsasabing bawal yon, eh hindi po pwedeng sabihin na yun ay isang krimen. At kung yun po ay krimen, halimbawa, subalit wala naman pong parusa, dahil wala nga pong batas na nagbabawal doon. Ito ay para maiwasan ang pang-aabuso sa pangyarihan at para siguraduhin na ang bawat mamamayan ay may malinaw na basihan ng batas bago sila ay husgahan. Para sa atin naman, mga nasa security industry, no? Security guard, bakit mahalaga na malaman natin to? Bilang tayo mga security guard na professional, mahalagang maunawaan po natin ang mga bagay nito dahil una, hindi lahat ng bawal sa company policy ay krimen. Anong halimbawa? Kung ang isang gwardiya ay natulog habang siya ay naka-duty, ito ay violation sa company policy o rules, pero hindi siyang krimen sa batas. Kaya ang parusa dito ay disciplinary action lamang at hindi kulong. Sana ay nasusubaybayan ninyo, no? Disclaimer lang, ako po ay hindi isang abogado. Ako po kasi ngayon ay nagpapagaling sa aking operation at wala akong magawa. Para malibang naman po ay nagbabasa-basa, nagre-research at binabahagi ko sa ating mga kapatid na security. Pangalawa, hindi rin lahat ng maling gawa ay dapat agad na kasuhan. Dapat alamin muna kung may batas o legal basis bago gumawa ng report o blatter. Ang tamang pag-intindi sa batas ay protection mo bilang ikaw ay gwardiya sa sarili mo at protection din ng ibang tao na nasa AOR mo. Pangatlo, laging pairalin yung tinatawag na due process, no? Due process of law. Kahit may violation, kailangan ng tamang proseso. Investigation, notice of hearing, at evidence. Napakalaga niyan bago magtataw ng parusa. Sa real life example po, para mas maintindihan natin yung tungkol sa batas nito, isipin mo
Noong unang panahon, wala pang batas laban sa cyberbullying. Doon lamang pong ipinasa ang Cyberbullying Prevention Act of 2012. Doon lamang po ito naging batas at naging illegal kapag ito ay nilabag. Kaya kung may mga post na offensive message sa internet noong pong 2010, hindi po siya pwedeng kasuhan ng cybercrime. Kasi nga po, wala pang batas na nagbabawal noon laban dito. Kaya ang moral lesson natin dito sa ating mga kapatid na security, ang tunay na gwardiya ay hindi lang tagapagbantay ng gate, kundi tagapagbantay din ng hustisya o ng batas o justice. Mainam na may matutunan tayo sa batas dahil minsan ang kaunting kaalaman na ating natututunan ay nagigipong legal principles ay maaaring magligtas ng ating sarili at ng ibang tao pati na sa ating mga kasamahan. Kaya bago po ako magwakas ay nais kong iwan sa inyo ang maiksing mensaheng ito. Ang batas ay gabay, hindi sandata. Alamin natin ito. Gamitin ng may integridad at ipatupad ng may puso. Muli, ito po ang inyong lingkod, Ed Santos. Magandang araw po sa inyo lahat. Disclaimer lang po, ako ay hindi abogado. Ako po ay isang PWD. PWD kasi naoperahan po ako at kasalukuyang nagpapagaling. Naiinip po ako rin sa bahay kaya nagbabasa-basa, nagre-research at kapag ano naman po ay aking ibinabahagi. Magandang araw po sa inyo lahat. Ingat po tayong lahat.